Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay August 28, 2026, Biyernes. At ngayon ay ginugunita natin ang kapisahan ni San Agustin, isang obispo at pantas ng simbahan. Ang ating pong napagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto, chapter 1, verses 17 to 25. Mga kapatid, sapagkat sinugo ako ni Kristo, hindi upang magbinyag, kundi upang mangaral ng mabuting balita. Ipinangaral ko nga ito, ngunit hindi sa pamamagitan ng pananalitang batay sa karunungan ng sanlibutan, upang sa gayoy hindi mawala ng kabuluhan ang kamatayan ni Kristo sa krus. Sa mga napapahamak, ang aral tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan. Ngunit sa atin na mga inililigtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat nasusulat, sisirain ko ang karunungan ng marurunong at pawawalang kabuluhan ng katalinuhan ng matatalino. Ano ang kabuluhan ngayon ng marurunong ng mga iskriba ng mahuhusay na debatista sa daigdig na ito? Ipinakilala ng Diyos na ang karunungan ng sanlibutan ito ay kamangmangan. Sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya itinulot na siya'y makilala ng tao sa pamamagitan ng karunungan ng sanlibutan ito. Sa halip, minarapat niya ang mga nananalig sa kanya'y iligtas sa pamamagitan ng mabuting balita na aming ipinangangaral, ngunit ipinalalagay naman ng sanlibutan na isang kahangalan. Ang mga Hudyo'y humihingi ng kababalaghan bilang katunayan. Karunungan naman ang hinahanap ng mga Griego, ngunit ang ipinangangaral namin si Kristong ipinako sa krus, isang katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan para sa mga Hintil. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo at Griego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos, sapagkat ang inaakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungang higit kaysa lahat ng karunungan ng tao, at ang inaakala ng mga kahinaan ng Diyos ay lakas na higit sa lahat ng kalakasan ng tao. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Ngayon po ay kapisahan ni San Agustin, isa sa mga naging pantas at patuloy na naging pantas ng simbahan dahil sa kanyang mga aral, dahil sa kanyang mga naisulat at naituro din, saan ito ay nakabase pa rin sa karunungang pinagkaloob ng Diyos at ang mga aral na nanggaling din sa mga aral na binigay sa atin ng Panginoong Jesucristo. Na magandang paalala sa atin na ang krus na pinasan ni Kristo ay kaligtasan para sa lahat ng mga nananampalataya sa atin. Minsan po sa maganda po na mapagnilayan din natin na ang bawat isa sa atin bilang mananampalataya ay dapat na matutong magpasa ng kanyang sariling krus. Madalas ay hindi natin ito maunawaan ng lubusan kasi nga ang inaakala natin sa pagsunod natin sa Panginoong Jesucristo, hindi tayo magkakasakit, hindi tayo magkakaproblema. Kaya madali para sa iba na husgahan ng Diyos, isisi sa Diyos ang lahat na sa kanilang pagkakasakit, sa paabot problema na kanilang pinagdaraanan, dahil nga wala sa konsepto o wala sa kanilang pag-iisip na ito ay bahagi ng krus na dapat din natin pasanin kung paanong si Kristo sa kanyang pagpasa ng krus, ito ay naging kaligtasan para sa lahat. Kaya palalimin natin muli ang ating pag-unawa sa pinasang krus ng Kristo. Kaya hindi natin dapat ito ikahiya, pero kailangan natin unawain ang dahilan ng krus na kung saan ipinako ang pong Nazareno, kung saan dito rin niya ito niyakang para nga sa kabutihan at kaligtasan
gagamitan lang natin ito ng utak o ng talino ayon sa sanlibutan, hindi natin ito matatanggap. Pero kung gagamitin natin ang pananampalataya, maunawaan natin kahit papano na ito ay simbolo ng pag-ibig at kaligtasan para sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo. Spouse of the Blessed Virgin Mary, to you God entrusted His only Son.